Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, happy Wednesday sa inyo lahat ng bonggang-bongga. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. Syempre kung ako ang tatanungin ninyo, eto, happy, syempre. Dahil Wednesday na, bukas Thursday na, then next Friday na, next week ay Christmas na. Kaya, Merry Christmas sa inyong lahat. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. So, yun. So, Pasko na, no? Bilis. Tapos ng Pasko, mga ilang araw na lang, ayan, papunta na tayo sa taong 2025. Are you excited, guys? Syempre excited ako dyan. Looking forward tayo sa magiging bagong taon, lalo na sa mga magiging kandidata natin sa susunod na taon. So, yon. At ito nga, syempre, una sa lahat, gusto ko rin magpasalamat. At syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlogs. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat po sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. Talaga nakakataba ng puso kapag nakikita ko nandiyan kayo lagi. Mas lalo ako nai-inspired kahit pagod na pagod ako. Hala, sige. Kasi alam ko na nandiyan kayo at susuporta sa mga ginagawa ko. Kaya maraming salamat sa inyo lahat. And then, bukod dyan, syempre, gusto ko rin batiin ang mga bago nating subscribers. Maraming salamat. So, syempre, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya wag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, syempre, Miss Charm Preliminary Competition. Magaganap nga mamayang gabi. Oh my gosh, eto na. Handang-handa na kaya ang pambato natin na si Kayla Carter para sa kanyang laban dito sa Miss Charm 2024. Yes! So, yon sa mga nagtatanong kung kailan ang preliminary competition magaganap to, mamayang gabi 8 PM Manila time. And then, ayun, so syempre supportahan natin ang ating pambato na si Kayla Carter. And then ako naman, parang feeling ko naman handang-handa na ang ating pambato. Parang feeling ko pinagandaan niya to ng bonggang-bongga at kakabugyan mamaya. So, magtiwala lang tayo sa kanya. Doon naman sa mga nagtatanong, Mama Sam, ano bang tingin mo sa magiging performance level nito ni Kayla Carter? Under training siya by Tito Rod. And naniniwala naman ako kay Tito Rogel na kapag nag-training yan ay talagang kabog, di ba? So, noon niya pag ginagawa yan, so alam niya kung paano yuhulma yung girl pagdating sa isang laban. At ako, naniniwala ako na nag-improve ang pasarela ni Kayla Carter na ayun ang pinoproblema natin before na lumaban siya dito sa Miss Universe Philippines. To be honest guys, mas nakita ko yung kumpiyansa, yung attitude na meron siya, yung characteristic, at mas parang nakilala ko siya nang lumaban siya dito sa Miss Charm. Mas nakita ko yung potential niya na manalo talaga ng crown. Oo, to be honest. Pero syempre, depende na yan sa laro ni Kayla Carter at depende na yan syempre sa mga hurado kung hindi nila liligwakin si Philippines. Diba? So, yon. Pero sa analysis ko kay Kayla Carter, pagdating sa beauty, pasok. Pagdating sa performance, kung paano siya mag-deliver ng mga sinasabi niya, magsalita, Q&A, I think kakabog to. Tapos, styling, winner naman yung styling niya. And then, pagdating naman dito sa kanyang eksena, ayun na lang, pasarela na lang talaga, di ba? So, mali natin, mamaya biglang mas panalo pala siya. So, ako may tiwala ako sa ginawa nilang paghahanda ni Tito Roger at naniniwala ako na magpe-penetrate to si Kayla Carter. Makapasok lang yan sa semifinals, ay nako, winner na. Charot! So, yan. So, good luck kay Kayla mamaya sa prelim. And then, syempre, good luck sa Pilipinas. And then, ayun nga, maraming nga nagtatanong sa akin kung ano daw masasabi ko kay Miss Charm Indonesia.
Hay nako, to be honest, hindi ko siya tinitignan at hindi ko siya sinusubaybayan. Wala akong idea sa kanya. Pero, alam naman natin kung paano maglaro ang Indonesia, di ba? So, lalo na galing din to sa Puteri Indonesia. So, hindi ako magugulat kung bigla yan mag-runners up dyan sa Miss Charm or manalo ng Corona. So, expected na natin yan. Kasi, ewan ko, hindi ko alam, pero ganun yung nararamdaman ko. Sorry, ayoko man isipin sa kanila na ganun sila. Pero itong lately, medyo nawa-wonder ako, bakit nga ba nila nakukuha ang Corona? Ano bang gusto nilang patunayan, di ba? Kasi, andoon ako na ang bawat pageant ay goal ang manalo sa international pageant. Pero kakaiba to, may something. Charot, so yun. Kaya naloloka ang Mama Sam ninyo. Pero hindi ko siya masyadong tinitignan. Pero ang sabi nga nila, Jen nga daw itong si Miss Indonesia. But, depende na yan. Siguro yung laro. But, siguro ayun talaga yung laro niya sa pageant na to, papansin at para mapansin ng bonggang-bongga. But tingnan natin mamaya kung ano ang performance na ipapakita ni Indonesia dito sa competition ng Miss Charm. So, good luck na lang sa kanila din, no? So, yun, nakakaloka sila. Diyos ko, hindi naman na bago yan sa atin. Lagi na lang yan ganyan. Charot. So, yun. And then, para sa sumunod na chika, syempre, ang Miss Universe lilipad na patungong Jakarta, Indonesia. Kagagaling niya lang dito sa Thailand. So, dito siya, tapos pupunta siya sa Indonesia. So, hindi ko alam kung anong gagawin niya doon. So, nagsisimula na siya mag-ikot sa buong mundo. So for sure, susundan niyan ay Vietnam, susundan niyan ay Philippines, ayun. So, mag-expect na tayo. So, hindi ko lang alam kung isasama pa nila dito si Miss Universe Asia kasi parang wala naman akong balita na kasama sila dito sa mga eksena. So for now, I think si Miss Universe Asia natin na si Chelsea Manalo ay busy sa Pilipinas at kaliwaan din yung kanyang guesting sa mga tour media niya at ayun nga magkakaroon nga siya ng parade, 'di ba, sa Mall Asia. So yun yung pinagkakaabalahan ni Chelsea Manalo. So wala tayong balita na makakarating ba siya dito sa Indonesia kasama ng Miss Universe. So hindi ko yan alam. But ang alam ko lang, si Miss Universe lang ang pupunta ng Jakarta. Syempre kasama si Kun An. Charot! So yun. At alam na ninyo, si Kun An lang naman ang laging kasama ni Miss Universe. Di ba? So yun. So para na siya si Madam Esther. Alam mo yon, ang eksena ni Kun An dito para siya Miss Universe. Yung binili niya yung Miss Universe kasama sa package niya, yung kasama siya sa tour ng Miss Universe winner, ganon, para maikot niya rin yung buong mundo, diba? Nakakaloka. So, good luck syempre kay Miss Universe sa kanyang trip dito sa Jakarta, o diba? Bongga yan, napakagandang tignan na, alam mo yon, rumarampa sila ng bonggang-bongga sa iba't ibang bansa. At para naman sa sumunod natin, chika, syempre kakatapos nga lang ng Mr. International na ginanap nga dito sa Bangkok, Thailand. Mama Sam, tingin mo, sino kaya ang pinakagwapo? Si Kim or si Samuel? Si Samuel ang reigning ngayon na Mr. International from Nigeria at si Kim Goodborn naman ang last year from Thailand. To be honest, hindi ko pa kasi masyado talaga kilala to si Nigeria, the way kung paano ba siya makipagbiruan. Yung nakita ko siya, yung mga na-interview ko siya ng mga ilang beses at nalapitan at nakausap, masyadong yung personality niya, yung masyadong alam mo yung tahimik na ngingiti lang, dadaan lang sa ngiti. Yung ngiti niya given na kapag nakita ka niya, ngingitian ka niya, yung ganon. Pero hindi siya machika, katulad ni Kim na pag kinausap mo siya, entertainin ka talaga niya ng bonggang-bongga hanggat sa matapos kayong mag-usap. Tapos, madali siyang i-approach, kumbaga approachable kasi yung personality niya at yung tipong pag sinabi mo, hag naman, yung hindi siya yung ihag ka rin niya. So maganda yung personality ni Kim. At si Kim, iba din yung datingan, meron siya kasing star quality na tinatawag na kapag dumaan siya sa harapan mo, mapapatingin ka talaga at medyo pag tinitigat mo yung mukha niya, may kakaiba sa kanya. So, kung ako papipiliin, gusto ko kasi si Nigeria kasi ang charming, tapos gusto ko yung height, tapos gusto ko yung body. Ang lahat sa kanya gusto ko. So, yan.
Pero kung personality ang pag-uusapan, I go for Kim. Kasi si Kim, kilala ko na at alam ko kung paano siya makipag-usap. Yung tipong hindi lang kami isang beses na ito nakapag-usap, maraming beses. Yung unang kita ko sa kanya, talagang alam mo yun, siya pa yung lumapit sa akin para kasi sabi ko, naghihintay ako sa kanya para magpa-picture. Tapos siya pa yung lumapit. Ayun yung first encounter ko sa kanya. Tapos yung second, yung nagkita kami sa toilet. Toilet talaga. Tapos yun, sabay kami naglakad hanggang doon sa ano. Tapos nag-usap kami. Basta machika siya, yun, ma-entertain, yung hindi ka maboboard kapag kasama mo siya. Kaya parang kung akong tatanungin mo, masarap siyang jowain. Charot! So, yan! At si Nigeria naman, so okay na yan. Magaling siya siguro model, kung kukunin mo model, yung mga ganon. Hay nako, pero kung silang dalawa, gusto ko silang dalawa, in fairness. At para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, Miss Cosmo winner. Wala na daw planong sumali sa iba pang pageant kasi kontento na daw siya bilang Miss Cosmo. Napanood ko nga yung interview neto ni Miss Cosmo. Diyos ko, naloka ako sa kanya. Kasi, grabe ha. Ang sabi niya doon, wala siyang planong sumali sa ibang pageant. Tiwala siya sa Cosmo family na masaya siya at kontento siya sa ibinigay sa kanyang titulo ng Miss Cosmo at enough na daw para sa kanya ang titulong Miss Cosmo. Ang reaction ko naman dyan, pag sumali kasi siya sa ibang pageant, siguradong matatalo siya. Kaya wag na siya mag-attempt sumali sa ibang pang pageant. Tapos pangalawa yung sinasabi niya, kontento na siya sa pagiging Cosmo. Dapat lang. Kasi kapag hindi ka naman na kontento, pilingera ka na. Na parang piling mo, maganda ka at mape-penetrate ka talaga doon sa iba pang pageant at magta-title ka doon. Walang ganun, Mars. Diyan lang sa Miss Cosmo na binigay sa'yo. Charot. So, yun, hindi ko nga alam kung talagang nakuha mo ba yan dahil talagang magaling ka o nakuha mo siya dahil may something. So, disclaimer lang ha. Pero, ganun yung nararamdaman ko. Hindi ko alam. Pero nandoon ako na parang okay na yan, yung Miss Cosmo. Tama naman siya na dapat makontento na siya kung ano yung meron siya. Dahil feeling ko, pag pumunta pa siya sa ibang pageant, ay nako, maliligwak talaga siya ng bonggang-bongga. Kaya, wag na siyang mag-attempt. So, yun. So, yun napanood ko yung interview niya. Medyo naloka talaga ako. Yung, alam mo, yung puring-puri siya sa Miss Cosmo. Pagkatapos, ang sabi niya nga, Cosmo lang ang pinagkakatiwalaan niya. Kasi Cosmo lang din naman na nagtiwala sa'yo. So, yun. So, ako para sa akin, si Tata, enough na talaga for Miss Cosmo. I think kung pupunta pa siya sa iba pang pageant, I think hindi talaga siya kahit sa semifinals hindi makakapasok yan. Charot. So yun. So congratulations sa achievement na nakuha niya dito sa Miss Cosmo. Medyo nagiging bitter lang yung labas ng Pilipino kasi dahil irritable nga dito sa resulta ng Miss Cosmo. Dahil syempre si Atisa yung sinayang lang naman nila. So parang feeling nila ang ganda-ganda nila dahil natalo nila si Atisa. Pero okay lang yan. So yun, so bilang reyna ng Miss Cosmo, unang reyna ng Miss Cosmo, sana may magawa din siya para sa Miss Cosmo na mapalago niya ang organization na to at sana talaga mas bongga ang magawa nila at tumatak sila sa tao. So yon ang importante, di ba Tata? So yan. So congratulations kasi at least di ba you are Miss Cosmo ever and forever. So hindi ko alam kung hanggang saan tatagal ang Cosmo pero at least di ba ikaw ang kauna-unahang Miss Cosmo. Di ba? So yan, so ambisyosa, charot. At para naman sa sumunod natin, chika, syempre, ang ating bagong reyna sa Miss Tourism International na si Yana ay nakabalik na sa Pilipinas. Yes! So yun nga, sabi nga nung iba, dapat daw ba bigyan din to ng syempre warm ng press con at saka ng parade sa Mall of Asia. Alam niyo sa totoo lang, ang mutya ng Pilipinas beauty titles, dapat talaga ha. Ayan si yung nakaraan din na nanalo dito sa si Alyssa sa Intercontinental at saka itong si Yana, dapat talaga ay bigyan sila ng bonggang-bonggang parade na homecoming parade, di ba? So yon, at
karapatan nila yun kasi mga nag-title talaga sila doon sa international pageant at nag-runners up sila ng bonggong-bongga. Sila yung may karapatan na iikot-ikot dyan. So yun. So sana mabigyan din katulad ng ibinigay kay CJ Opiasa na naging first runner-up sa Miss Grand, and then sana din mabigyan din sila at katulad din dito kay Chelsea Manalo na nag-top 30 naman sa Miss Universe at naging Miss Universe Asia. So yun. So si Chelsea Manalo talagang pinanindigan niya talaga na winner siya ng Miss Universe Asia. So bongga, di ba? So yan. At eto pa, syempre sabing gano'n, kung ito daw ba si Yana ay pwedeng sumali sa Miss Universe. So yun. Why not? Di ba? Si Cyril Payumo, title holder din to na Miss Tourism International at sumali dito sa Miss Universe Philippines. So pwede. Pero syempre kung sasali sila, dapat lang talagang paghandaan nila ng bonggang-bongga yung pageant na sasalihan nila, especially kung Miss Universe Philippines to, at kailangan talaga magawa nila yung part na bilang kandidata kasi yung transformation, yun yung importante. Hindi naman porkit na nanalo ka sa international pageant ay winner ka na. So dapat paghandaan yan. So yan ang chika natin for today. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin. So syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at kay Christine Ann Perez. Hello. So yun, always keep smiling and always think positive lang para lalo kang gumanda. So yan. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.